everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman si Mama Mia, ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento. Charot, hindi lang naman nag-iisa. Dami-daming ganyang content. Anyways, maraming salamat dahil nga kahit marami ang may ganyang content ay nandito ka pa rin at nakasilip at syempre nakapakinig at nakapanood ka pa rin nitong ating itatampok na kwento sa araw na ito. Thank you so much talaga sa ating mga subscriber na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa atin. I love you all so much. Maraming salamat po. Hello ako kay Rosie Yonis. Maraming salamat sa pakikinig. Yvonne Saison. Maraming salamat all the way from Kuwait. Hi din kay Emily Mission from Laroni Crafts. Maraming salamat sa inyo dyan. Angela Macale. Maraming thank you. Ayun. Hi kay Rio. Maraming salamat kay Maria Elena Abe. Hello rin kay Rosita Benavides, maraming salamat. Hello rin kay Gimaras Girl, kay Lady Grace, maraming thank you sa'yo. Key Sharot, maraming salamat. Hi din kay Team Mira TV, thank you so much sa pagmamahal. Hello rin kay Melody Bon, maraming salamat Melody Bon. Liza Nana Diego, thank you so much. I'm not safe. Hello din kay Lino Dizon, thank you so much sa'yo. Rose, hello rin kay sino pa ba to? Marlene Vargas, kay Nina Gasilios, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern, hello po. And sa iyong husband, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Chrislyn Cabael, thank you very much. Hi din ako sa ating suki na, san ba yon? San ba ang ating suki? Na si Christine Lanutan, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Marvy Montisilio, thank you so much. Geraldine Gonzalez at sa inyong lahat. Huwag na nating patagalin. Atin ang simula ng tampok na kwento sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Napakalupit daw ng mundo, yan ang sabi ng ibang tao. Without even knowing na hindi naman yung mundo ang malupit, kundi yung mga taong nakatira dito. Pinagmalupitan ka na ba ng mundo? Naranasan mo na bang maramdaman na parang wala kang karapatang magbago dahil ang isang pagkakamali mo ay ang nagiging dahilan para husgahan ka ng lahat ng tao? Dear Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyo kung isa man po ang kwento ko na mai-air nyo sa inyong programa. Ito ay isang kwento na kailanman ay hindi ko malilimutan. Isang kwento na nangyari ilang dekada na rin ang nakakaraan. Isang kwento na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa puso ko. Kahit may sarili na akong pamilya, asawa at mga anak, ay hindi pa rin siya naaalis sa aking puso't isipan. Ewan ko kung magagawa ko pa ba siyang alisin sa sistema ko. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Terence. Oo, isang lalaki na nahihirapan nakalimutan ng isang babae. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ang nararamdaman ko. Pero sana, pagkatapos niyong mapakinggan itong aking kwento, ay maintindihan niyo rin ang pinanggagalingan ko. Itago natin ang babaeng bida sa kwentong ito sa pangalang Angela Mercado. Hindi po niya tunay na pangalan yan. Gawa-gawa ko lamang at kung meron mang pagkakapareho ng kanyang pangalan ay hindi ko po sinasadya. Nakilala ko siya when I was in third year college. Unang araw yun sa pasukan. May isang bagong transfer student. Siyempre dahil unang araw, we introduce ourselves to each other. At dahil nga mula kami halos lahat dun sa paaralan na yun ay magkakakilala na kami kahit dati ay hindi naman kami magkaka-blockmates. Pero itong si Angela, siya lang ang bago sa amin. Kaya naman she introduced herself. At nung nakita ko siya,
aaminin kong na-attract agad ako sa kanya physically. Siya kasi ang tipo kong babae, I mean physically. Siya ang type ko. She's fine and tall. Tapos, ang suot niya noon ay naka-long sleeve top siya paired with black pants and white shoes. Mahaba rin ang kanyang maitim na buhok. Makapal ang kanyang kilay. But one thing na nakahuli ng atensyon ko ay ang kanyang brown na mga mata. Kahit na nakasuot siya ng eyeglasses noon, ay hindi naman yon nakabawas sa ganda ng kaniyang mga mata. Lalo na kapag natatamaan ito ng sinag ng araw. Napakaganda niya. Mas lalong nagiging matingkad na brown ang kulay ng kaniyang mga mata kapag natatapat ito sa sinag ng araw. I understand that you don't have your uniform yet, Miss Mercado. But I want you to wear your complete uniform the next time we see on class, okay? Sabi sa kanya ng professor namin. Okay po, she timidly answered, and using her pointing finger, she moved her eyeglasses upward. Sige na, humanap ka na ng mauupuan mo. Iginala niya ang kanyang mga mata. And then naglakad siya papalapit sa akin. Ewan ko ba pero pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay may isang anghel na naglalakad papunta sa aking direksyon. And then tumigil siya sa harapan ko. Excuse me, is this seat taken? Tanong niya. Pati boses niya ay malaanghel sa aking pandinig. Umiling-iling ako dahil parang tinakasan yata ako ng sarili kong boses nung mga panahon na yun. Then she occupied the vacant seat beside me. And the fact that she's too close to me, I admit, Mama Mia. Inaamin ko po, I am badly distracted by her intimidating aura. Nade-distract ako hindi lamang sa aura niya kundi maging sa kanyang ganda. Sino ba naman ang hindi made-distract kapag malaanghel ang katabi mo sa eskwela? Hindi ko po maiwasang titigan siya. Hindi ko maiwasang dumaan ang mga mata ko sa kanya. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay gumagawa na lamang ako ng alibay just to gaze at her. Minsan, nag-aalibay ako na may kailangan ako sa isa pa naming classmate na babae na katabi niya ng upuan. Kinakausap ko ito kahit hindi naman talaga siya ang pakay ko. Tinitignan ko kahit hindi naman talaga siya. Kahit si Angela naman talaga ang gusto kong titigan. Minsan kapag wala ang prof namin, ay sumisimple ako na makipag-usap sa isa pa naming kaklase na nasa likuran ko para masilayan ko lamang kung ano ang ginagawa ni Angela. Ewan ko, Mama Mia, dati naman ay hindi ko gustong pumasok sa subject na yon. Kaya lang simula nung naging magkaklase kami ni Angela sa subject na yon ay parang gusto ko na araw-araw may pasok. Gusto ko na lagi siyang nakikita. Kung dati-rati ay nagugustuhan ko kapag holidays, kapag Sunday and Saturday, ngayon ay gusto ko nang hilahin ang araw para dumating na ulit ang araw na may pasok kami sa prof na yon. And every time na meron pong mga pang-pair na project ay talagang gustong-gusto ko na makasama siya. Minsan nga, pati kaibigan ko ay tinatalo ko na. Uy, may partner ka na ba, Terence? Meron na eh, kahit na wala. Tapos kapag walang ibang nakarinig ay kinakausap ko si Angela. Angela, may partner ka na ba dun sa activity natin? Wala pa. Siguro tatanungin ko na lang si Michelle. Ay naku, may partner na ata si Michelle. Ako wala pa akong partner. Pwede bang tayo na lang? Tinitigan niya ako ng maigi. Okay, sige. Kung wala ka pang partner, bakit naman hindi? Simula nga noon ay mas nagiging palaban
at matapang pa ako na sumusulyap-sulyap kay Angela. And every stare that I'm throwing on her, talagang nakikiusap ako sa universe na sana mahuli ko rin si Angela na nakatitig sa akin. Sa tuwing titignan ko siya, gusto ko na sana makita ko ring inilalayo niya ang tingin sa akin. Ibig sabihin, kanina pa rin siya nakatitig. Hoping na sana kahit man lang magkatitigan ang aming mga mata at makita niya kung gaano ako ka-excited. Makita niya ang excitement sa mga mata ko every time that she's around. But after siguro mga almost 2 months of being an active student, ay bigla na lang pong hindi nagparamdam sa klase si Angela. Bigla na lang siyang absent ng absent. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Nung una ay sinasarili ko pa ang aking pagtataka kung bakit hindi na pumapasok si Angela sa school. Sinasarili ko pa kung bakit wala pa siya. Hanggang sa unti-unti ay nagiging matapang na rin akong magtanong sa mga kaklase ko. Lalo na doon sa mga nakakausap niya palagi. But no one knows what happened to her. Walang nakakaalam kung bakit bigla na lamang uma-absent si Angela. Nung una naman Mama Mia ay active na active siya sa klase. In fact, isa nga siya sa pinakamatatalino sa amin. Kaya nga siguro mas lalong lumalim ang pagkamangha at paghanga ko sa kanya. Kaya nga siguro mas lalo ko siyang nagugustuhan. Pero bigla na lang siyang nawala. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Hindi ko gusto na hindi ko siya nasisilayan, na hindi ko nakikita ang maganda niyang mukha. Gusto ko na lagi siyang nandyan. Parang nagiging maganda ang araw ko kapag nandyan siya. Mama Mia, nung ilang araw na siyang absent at may gustong umupo sa kanyang kinauupuan, ay nakiusap ako doon. Sabi ko sa kanya kung pwede ay bakantihin niya lamang ang seat ni Angela dahil baka bigla itong dumating. Baka bigla itong magpakita at pumasok sa eskwela. Wala akong pinapahintulutan na umupo sa tabi ko dahil ang upuang yun para sa akin ay lagi lamang nakalaan para kay Angela. Yung iba nga Mama Mia, sinasabi pa sa akin na baka raw gusto ko si Angela. Yes, nung una nahihiya ako na baka malaman ng iba ang tungkol sa espesyal kong nararamdaman kay Angela. Kaya lang kailangan kong ipagtanggol ang upuan niya. Para naman kung sakaling bumalik na siya sa klase, ay babalik lang siya sa dati niyang kinauupuan. One morning, maaga ako noon na pumasok dahil meron akong report na kailangang tapusin. May narinig akong commotion sa aming classroom nung papalapit na ako. Naririnig ko ang mga kaklase ko na nagsisigawan na. Yung mga sigawan na alam mong hindi tili, alam mong hindi kilig, alam mong hindi biruan, kundi pag-aaway talaga. Dali-dali akong pumunta sa classroom dahil baka kung ano nang nangyayari. Lalo pa't naririnig ko na halos mga babae ang mga boses na yon. At dun ko na laman ang buong katotohanan kung bakit sila nagsisigawan. Si Angela ang nandun. Nung nakita ko ang kanyang mukha, Mama Mia, ay biglang lumiwanag ang paligid. At para bang nabingi ako sa mga sigawan. Parang tumahimik ang mundo at ang tanging naririnig ko lamang ay ang aking puso na kabog ng kabog nung nakita ko na sa wakas ang babaeng matagal nang hinahanap ng mga mata ko. Pero binawi agad ako ng realidad nung biglang sumigaw ulit yung isa naming kaklase. Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyayari. I don't understand kung bakit nandoon. Pero isa lang ang nalalaman ko. Nag-aaway sila. They're verbally fighting nung mga panahon na yon. Kasama
si Angela at ang iba pa naming mga kaklasing babae. Excuse me, paano naging mas mataas ang grades mo kay Prof? Hindi ka na nga pumapasok eh. Sabi ng isa naming kaklasing babae na hindi rin naman katalinuhan. Isang babaeng known naman sa pagiging slow. Alam mo, this is unfair. Sinabit ko naman lahat ng requirements na sinabi ni Proof na kailangan naming isubmit sa kanya eh. And all my exams got the highest scores in class. Tapos isa ako sa pinaka-active sa klase niya. But why the hell is your grades higher than mine? Sabi ng isa pa naming honor student. Eto may karapatang magreklamo dahil matalino. Sabi ng puso ko nung mga panahon na yon. Kaya lang kahit alam kong tama siya, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya magawang kampihan. Nung mga panahon na yon ay na kay Angela ang simpatsya ko. Nasa kanya din ang concern ko. Pero si Angela, Mama Mia, ay parang unbothered queen naman siya nung mga panahon na yon. Wala siyang pakialam kahit pinagsisigawan na siya ng ibang mga babae sa klase. In fact, ang ginawa niya ay parang wala siyang naririnig. Tapos nilaro-laro lamang niya ang kanyang buhok. And sometimes nakita ko po na tinignan ni Angela ang mga kaklase kong yun, pero wala po akong nakitang kahit na konting trace ng pagkakonsensya o guilt sa kanyang mukha. Excuse me, nakikinig ka ba? Tanong pa nung isa pa naming kaklasing babae. Yes, nakikinig ako pero wala akong pakialam sa mga sinasabi ninyo. Angela said and then she smirked. Mama Mia, nagulat din ako sa ginawa niyang yun. Akala ko timid itong si Angela. Akala ko isa siyang mahinhin na babae. Hindi ko akalain na meron din pala siyang wild side niya. Meron din pala siya nung side na parang tinitesting kung hanggang saan ang pasensya ng mga kaklase naming babae. And then nakita ko na lang that one of the girls is about to slap her. Pero bigla akong mas naging mabilis pa kay The Flash, Mama Mia, at pumasok agad ako sa classroom as fast as I could. Para lang mapigilan yung babaeng sasampal kay Angela. Buti naman at nahawakan ko yung pulso ng babaeng yon. And with all my force, I look at her in the eyes. Habang si Angela ay nasa likuran ko nung mga panahon na yon. Don't hurt her. Huwag mong susubukan na saktan siya. Sabi ko in a low but very firm voice. Ang babae ay biglang binawi ang kanyang kamay sa pagkakahawak ko. Nakita ko na parang natakot siya, siguro dahil sa galit na nababasa niya sa mga mata ko nung mga panahon na yon. At siguro natakot din siya at na-threatened sa mga sinabi ko. She told her other friends to get out of the room with her. Umalis silang lahat at naiwan kaming dalawa ni Angela. Are you okay? Tanong ko sa kanya na may pag-aalala. With that, of course, okay ako kahit hindi ka pa dumating. Sabi niya. Gusto ko pa sana siyang kausapin kaya lang dinidismiss na niya ako. Gusto ko sana siyang tanungin kung anong pinag-aawayan nila kahit na may idea na ako ng konti. Pero hindi ko na lang ginawa dahil parang wala naman siya sa mood na kausapin ako. Naging masaya na lang ako dahil dumating siya. Naging masaya na lang ako dahil nakabalik na siya. Sabi ko sa puso at sa isip ko ay makontento na lang ako sa regalong yon, Mama Mia. Hanggang sa pumapasok na ulit si Angela. Pero makalipas lamang ang 2 linggo ng consistent niyang pagpasok ay tuluyan na siyang hindi nakapasok sa school. Hinanap ko siya kung saan-saan, pinagtatatanong kung kani-kanino. Pero walang merong alam kung nasan siya. Walang merong alam kung nasan ang bahay nila.
Nakakahiya naman, Mama Mia, kung magtatanong ako sa registrar ng school namin, hindi ba? At wala rin naman ng close si Angela sa school, Mama Mia, simula noong nag-away nga sila nung mga kaklase namin. Kaya wala talaga akong naging alam. Ang totoo niyan ay nawalan ako ng gana sa pag-aaral ko. Kaso nga lang, dahil alam kong nagsakripisyo naman ang mga magulang ko sa aking pag-aaral, ay pinilit ko ang sarili kong tapusin ang kurso ko. Pinilit ko ang sarili kong magpakabait at maging maayos na estudyante. Dahil hindi rin lang naman si Angela ang dahilan para nagpurpursige akong mag-aral, kundi pati na rin sa pagsasakripisyo at pagmamahal sa akin ng mga magulang ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral. Nakapagtrabaho na ako ng maayos. Meron na rin akong naging girlfriend, Mama Mia. Graduate ako sa kurso ko at pagkatapos noon ay may nakilala akong babae sa pinagtatrabahuan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Nina. Si Nina ay mabait, matalino, sexy, matangkad, maganda. Parang nasa kanya na yata lahat ng mga qualities na hahanapin ng isang lalaki. Successful, achiever, definitely the strong and independent kind of woman. Isang babaeng ipagmamalaki ng kahit na sinong lalaki. Kaya naman, Mama Mia, ang sabi ng lahat ay napakaswerte ko raw kay Nina. Napakaswerte ko raw dahil sa dinami-dami ng mga nanligaw sa kanya ay ako pa talagang nagustuhan niya. Hindi naman po sa pagmamayabang pero hindi ko po niligawan si Nina. Naging close lang kami sa trabaho hanggang sa una siyang umamin sa akin. Wala rin naman akong girlfriend. Kaya naman, napaamin na rin ako sa kanya na yes, I find her attractive. And from there on, ay naging kaming dalawa na. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Yes, ilang taon na wala na akong naging balita pa kay Angela. And I really thought na nakalimutan ko na siya, Mama Mia. 2 taon na rin naman kasi ang relasyon namin ni Nina. And I'm thinking na siguro si Nina na ang makakatuluyan ko. Siguro I would settle with her. Hanggang sa isang gabi, inimbitahan ako ng isa sa mga kaibigan ko to his birthday party. Ang akala ko ay sa bahay nila gaganapin ang party na yon. But I was wrong. Dinala niya kaming lahat na puro lalaki sa isang lugar na kahit kailanman ay hindi ko aakalain na matutuntungan ko. Isang lugar that I had never been in my entire life. Isang bar house, Mama Mia, kung saan makakakilala ka ng mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliyo. Makakakilala ka ng mga babaeng ginagamit ang sariling katawan at dignidad para lamang magkapera. Yung mga babaeng naghahanap ng mga mayayamang lalaking kayang magbayad sa isang gabing serbisyo nila. O sige na pre, pumili ka na dyan. Buhayin mo na yung ano mo. Alam naman namin na napaka-busy ni Nina eh. Siguro wala na kayong time na mag-loving-loving ano? Naku pare, ilang buwan na nga ba? Halos 3 buwan na si Ninang hindi mapermi dyan sa pinagtatrabahuan natin, di ba? Kasi, nung nakaraang buwan, nag-travel siya, pumuntang Maynila. Dahil di ba, nandun naman ang seminar at siya ang napiling ipadala ng kumpanya. Tapos ngayon, sa Cebu naman pare, parang wala na kaya kayong oras na mag-loving-loving. Pare, ayos lang kami ni Nina. Hindi naman yun ang sukatan ng relasyon namin eh. Naku pare, wag mo kaming pinaglololoko. Either bakla ka o talagang sinungaling ka lang. Tayong mga lalaki, kailangan natin ng fuel. Panggas, 'di ba? At 'yun ang gas natin, ang mga babae. Kaya dahil alam naming nalulungkot yang Junjun mo, sige na, pumili ka na.
Akalain mong parang ako ang may birthday nung gabing yon, Mama Mia, dahil ako ang pinagtripan ng mga kaibigan ko. So kaya naman I shifted my gaze right on the stage. There's I think mga 5 babae siguro yon who's seductively dancing slowly in a pole, wearing only bras and napakaninipis na mga underwear. Ang iba nga sa kanila kung titignan mo ay parang ang bata-bata pa. Tinignan ko sila ng maigi. Oo, lalaki ako pero ewan ko. Ewan ko kung bakit wala akong maramdamang atraksyon sa kanila nung panahon na yon. Ang nararamdaman ko lang, Mama Mia, ay awa. Awa dahil hindi ko alam kung anong pinagdaanan ng mga babaeng yun, kung bakit kailangan nilang humantong sa pagbibenta ng sarili nilang mga dangal. And then all of a sudden, nagsalita ang announcer sa bar. Let's all welcome the sizzling lady from heaven. Oops, boys. First come, first serve siya ha, sabi niya. Nagtanong ako sa sarili ko kung ano ba yon o kung sino ba ang tinutukoy niya. Nagtataka nga ako kung bakit yung ibang 5 babae na nasa stage kanina ay nagsialisa na at nagbabaan na. Then the music changed. Mas lalong naging seductive ang tugtog nung mga panahon na yon. Namatay rin lahat ng ilaw. At nung nagbalik ay puro na lang red ang ilaw na nasa paligid. And all of the boys, even my friends, are now shouting mine, na para bang nagmamine lamang sila ng mga ukay-ukay na itinitinda online. What's happening? Tanong ko sa mga kaibigan ko. Base sa naging reaksyon nila, Mama Mia, sa tingin ko ay naglalagi sila sa lugar na yon at parang ako lang yata ang first time sa lugar na yon. Look bro, eto na yung pinaka nakakapanabik dito. Eto yung binabalik-balikan namin dito. My eyebrows met. I wandered my eyes inside the bar and got stuck when I noticed the familiar shadow of a woman on the stage dancing. Isang babaeng kahit anino lamang at silhouette lamang niyang nakikita ko habang sumasayaw ay parang nagbabalik sa aking balintataw at alaala ang mga nangyari sa aming dalawa. She's fine and tall. Her hair is above her shoulders. Iba sa naaalala kong mahabang maitim na buhok. She's wearing red bra and red thin undies. Oo, magkaterno ang bra at ang underwear niya. Parehong red at pareho ring manipis. She's gracefully swaying her hips while her hands are all over her body. Parang minamasahe niya gamit ang kanyang mga kamay ang sarili niyang katawan. When just looking on her moves, you can say na parang nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Na parang gustong-gusto niya ang gumigiling sa ibabaw ng stage habang napapaligiran ng mga lalaking nananabik sa kanya. Parang sanay na sanay siya sa gawain yon. Parang eto na ang araw-araw niyang ginagawa. Pero Mama Mia, kung titignan mo ang katawan niya, aakalain mong nag-e-enjoy siya. Kaya lang, hindi naman ako ganon. Hindi ako nakafocus sa kanyang katawan. Habang nakatingin kasi ako sa kanya na sumasayaw, ay biglang nadaanan ng ilaw ang kanyang mga mata. Nakita ko ang mga mata niya. Ang brown niyang mga mata. Ewan ko ba, pero hindi ko na nakikita doon ang saya at excitement. Parang sinasabi ng kanyang mga mata na hindi siya masaya sa kanyang ginagawa. She's cold, she's tired, as if she's seeking for help. Yun ang nababasa ko sa kanyang mga mata sa pagkakataon na yon. Angela, I whispered.
Ewan ko kung anong nangyari at anong pumasok sa utak ko. Bigla akong tinanggal ang jacket na suot-suot ko at bigla akong umakyat sa ibabaw ng stage. Nagsisigawan na ang lahat. Nagtatanong kung anong ginagawa ko. What the hell am I doing? Telling me to get off the stage. Umalis ka na dyan, ano bang ginagawa mo? Sigaw sa akin ng lahat, pati na rin ng mga kaibigan ko. Pero binaliwala ko ang mga sigaw na yon. Lahat ng sigaw at tanong ay binaliwala ko. Agad kong ibinalot ang jacket ko kay Angela. And I wrapped my arms around her waist. I got you first, Angela. Sabi ko. Bigla ko siyang inilabas doon, Mama Mia. Kahit na ang dami-daming humarang sa amin. Biglang humarang yung baklang manager sa bar na yon. Ako maglalabas sa kanya ngayon. Excuse me, hindi pa tapos na mag-perform si Angie. Babayaran ko kahit na magkano, sabi ko. At binigay ko ang calling card ko doon sa baklang manager at inilabas ko na ng tuluyan si Angela. Matapos naming makalabas sa bar na yon, ay agad ko siyang dinala sa condominium ko. Nung nasa loob na kami ng condominium ko ay naupo lamang siya sa tabi ng kama ko. Hindi siya nagsasalita. Ni hindi nga siya tumitingin sa akin. Nakayuko lamang ang kanyang ulo pero alam kong umiiyak siya. Nakikita ko kasing nababasa ang kanyang pisngi. Siguro tumutulo na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pinagmasdan ko siya ng maigi. Nakita ko kung paano manginig ang kaniyang mga kamay. Pero napakatahimik pa rin niya. Ilang saglit pa kaming tahimik dalawa. Ako ay kinakapa ko pa rin sa sarili ko kung ano ba ang sasabihin ko sa babaeng ito. Sa babaeng kay tagal kong hinanap. Sa babaeng akala ko ay nakalimutan ko na. Angela. I broke the silence. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at naglakad siya papunta sa akin. Para bang nag-slow-mo ang lahat sa akin nung gabing yon, Mama Mia. Nag-slow-mo ang kanyang paglalakad. Titig na titig lamang ako sa kanyang ginagawa at nagulat ako nung bigla na lamang niyang hinila ang leeg ko pati ang necktie ko to kiss me on my lips, down to my cheeks. Hey, tigilan mo nga yan, I said at sinubukan ko siyang itulak papalayo sa akin. Ano? Di ba ito yung gusto mo? Kaya nga kinuha mo ako dun, di ba? You got me first? You're lucky. Tapos ngayon, tatanggi ka? Tatanggihan mo ang inaalok ko, alam ko naman na ito ang gusto mo, di ba? Sabi niya sa kanyang nanginginig na boses. Kahit na ganun ang sinasabi ng kanyang mga labi ay alam kong iba ang talagang gusto niyang sabihin, Mama Mia. Tinitigan ko lamang siya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napahagulgol sa pag-iyak. She's really tired. Really tired at nararamdaman ko yon. Maupo ka, sabi ko. Bumalik siya sa kanyang posisyon kanina. Bumalik siya doon sa kanyang pagkakaupo. Naaalala kita, sabi niya matapos ang ilang saglit na tahimik lamang ulit kami. Ano bang kailangan mo sa akin, Vince? Doon ay parang natunaw ang puso ko. Knowing na naaalala pa niya pati ang pangalan ko. Ibig sabihin naaalala pa niya ako. Natatandaan pa niya ang isang lalaking hinahabol noon ang sulyap ng kaniyang mga mata. Gusto kitang iligtas. I want to save you. Ano bang nangyari sa'yo, Angela? Bakit ka nagsususuot ng ganyan, ha? Bakit mo pinutulan ang buhok mo? Yun bang
mga mata mo ay maayos na ngayon? Kasi hindi ka na nagsusuot ng eyeglasses. Nasaan na nga pala ang eyeglasses mo? Tinignan niya ako, yung tingin na para bang surprise na surprise. Natatandaan mo lahat yun? I mean, na-notice mo lahat yun? Sabi niya in a confusion. Halatang nagtataka siya kung bakit ko alam ang mga maliliit na bagay na yon tungkol sa kanya. Tumango lamang ako sa mga tanong niya. Contact lens na ang suot ko ngayon. And my hair? Sabi niya habang sinusuklay ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok. Pinutulan ko. Tapos tumawa siya. Yung tawang mapait, yung tawang alam mong hindi saya ang dahilan. Would you ask about myself too? Magtatanong ka ba tungkol sa buhay ko? Bigla niyang tinanggal yung jacket na pinasuot ko sa kanya kanina. At bigla niyang pinakita sa harapan ko yung buo niyang katawan, Mama Mia. Dinisplay niya sa akin ang bagay na ginagamit niya para mangakit ng mga lalaki doon sa bar na yon. Eto na ako ngayon, Terence. Isa na akong babaeng mababa ang lipad. Isang babaeng bayaran at ginagamit ng kung sino-sinong lalaki. Sabi niya. Napalunok ako sa kanyang sinabi dahil pinipigilan ko ang mga luhang gustong pumatak mula sa aking mga mata. No, you're not. Hindi ka ganon, sabi ko. Oh? Sabi niya pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Yung tawa na punong-puno pa rin ng pait. Natatandaan mo ba way back nung college? Nung inaaway ako nung mga kaklase natin kasi bakit matataas ang grades ko? Ang totoo niyan, mataas ang grades ko dahil dito, Terence. Yung professor natin, pinilit niya akong makipagniig sa kanya. And in return, isasalba niya yung grades ko. Isasalba niya pati yung grades ko sa ibang prof. Sabi niya, siya na raw ang makikipag-usap sa mga professors ko. And that devil should go to hell. Akala ko isang beses lang eh. Akala ko isang beses lang niya akong yayariin. Pagkatapos noon ay solve na lahat ng problema ko sa school. Solve na tuition ko, solve na pati ang grades ko dahil hindi ako pumasok ng ilang linggo. Pero hindi. Hindi natapos sa iisang demonyo niyang gawain ang lahat ng problema ko. Dahil naka-video record pala ang ginagawa namin. At ginamit niya yung video na yun para i-blackmail ako. Ginamit niya yung video na yun para pumayag akong makipagtalik sa kanya ng maraming beses pa. And here I am. Eto siguro ang resulta nun, 'di ba? Mama Mia, speechless ako dun sa mga sinasabi sa akin ni Angela. Wala akong ibang masabi. Tinignan ko lamang siya at alam kong ang tingin na yun ay punong-puno ng awa para sa mga pinagdaanan niya. Nung hindi ako nakapagsalita, ay nagpatuloy si Angela sa kanyang pagsasalita. At alam mo ba kung anong mas masahol dun, Terence? Alam ng mga magulang ko. Pero imbis na protektahan nila ako, alam mo ba kung anong ginawa nila? Ikinahiya nila ako. Sabi nila, kasalanan ko dahil malandi ako. Kasalanan ko dahil hindi ako marunong magpreno. Kasalanan ko dahil hindi ko sila sinusunod. Ang landi-landi ko raw. Sana hindi na lang daw nila ako pinanganak. Wala raw akong dignidad at wala akong ibang ibinigay sa kanila kundi kahihiyan. Isang malaking kahihiyan.
sabi niya habang umiiyak. At alam mo ba kung bakit ako umabsent ng halos 2 buwan noon, Terence? Dahil yun sa kaibigan ko. Dahil na-diagnose siya na meron siyang terminal cancer. At kailangan ko siyang masamahan sa ospital dahil yung mga magulang niya andun sa abroad nagtatrabaho. Walang pwedeng umuwi dahil hindi raw sila makakauwi dahil hindi raw sila pinapayagan ng kanilang mga amo. You see? Ganun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapasok. Pero imbis na maintindihan yon ng mga magulang ko ay hindi. Agsabi nila, naglalandi lang daw ako, nagpapalusot para maawa daw sila sa akin. Sinabi ko naman sa kanila ang ginawa sa akin ng prof natin, pero hindi sila naniwala sa akin. Mas pinaniniwalaan nila yung demonyong yon. At alam mo ba kung anong ginawa nila sa akin? Pinalayas nila ako, Terence. I'm so useless. Naligaw ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung kailan at kung paano ako napunta sa buhay na ganito. Mama Mia, gusto kong magsalita, gusto kong magsabi ng mga comforting words para i-comfort siya, but I can't. Alam kong wala akong ibang pwedeng sabihin para pakalmahin ang kanyang nararamdaman. Nasaktan ako para sa kanya. Ang ginawa ko na lang ay niyakap ko siya ng mahigpit. Nilagay ko ang ulo niya sa balikat ko. Bakit napakalupit ng mundo sa'yo? Bakit hindi ka trinato ng maayos ng mundo? Sabi ko, with all the pain that I felt. Hindi malupit ang mundo, Terence. Ang mga tao yung mga malulupit, sabi niya. And that caught me off guard. Tama siya. Hindi ang mundo ang malupit, kundi ang mga tao sa buhay niya. Stay here. Stay with me. At aalagaan kita. Itatrato kita kung paano mo deserve na tratuhin. Mamahalin kita. Treasure kita gaya ng pag-treasure ko sa'yo dati. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay wala nang mas mahalaga pa sa akin, kundi ang kaligtasan at ang kaligayahan ni Angela. Hindi ko na nga naisip na may mga ibang taong pwedeng masaktan at ma-involve sa sitwasyon ko. In short, hindi ko na naisip ang girlfriend ko. Hindi ko na naalala na oo nga, may girlfriend pala ako. May nina na pala sa buhay ko. Basta-basta na lang akong nag-offer kay Angela na tumira kasama ko, Mama Mia. And yes, pumayag naman si Angela sa mungkahi ko. I let her live with me in just one roof. Hindi ko siya masyadong kilala. But I have this feeling, Mama Mia, na kailangan niya ng isang taong katulad ko. Isang taong hindi siya iti-take advantage. Isang taong kaya siyang tanggapin ng buong buo. Isang taong hindi siya i-judge dahil sa kanyang nakaraan. Lumipas ang mga araw and everything went fine. Unti-unti ay parang nabubuwag ko na ang wall na nilagay ni Angela sa kanyang sarili. She's not cold anymore. She's becoming more and more comfortable with me. Finally, she can laugh again. She can joke and do silly things with me. We became open to each other. Kung meron akong problema, lagi siyang nandyan para pakinggan ako. Kung malungkot ako, lagi siyang nandyan para yakapin ako, para patawanin ako. Mama Mia, bilang pagbawi niya sa pagpapatira ko sa kanya sa kondo ko, ay siya ang nagpe-prepare ng pagkain ko araw-araw. Siya ang nagpe-prepare para sa babaunin ko papuntang trabaho. Siya rin ang nagpe-prepare ng pagkain na kakainin ko pagkagaling ko sa trabaho. Siya rin ang naglalaba ng mga damit ko kahit na hindi ko naman siya sinabihang gawin yon.
Even my underwear, siya ang naglalaba. Huwag mo nang idamay ang underwear ko, ilagay mo na lang yan dyan. Ako nang maglalaba dyan, underwear ko yan eh. Pero hindi siya nakinig. She even threw jokes about it and insisted na okay lang talaga na siyang maglaba noon para sa akin. And she told me na wala akong dapat ikahiya sa kanya because we were friends. Hindi ko maintindihan, Mama Mia, kung bakit sa tuwing sinasabi niya ang mga katagang yon that we were friends, ay parang naiinis ako, nagagalit ako at hindi ko gusto na friends lang kaming dalawa. Minsan nga, gine-joke pa niya ako at tinatawag niya akong sis eh. Sis, popcorn? Alok niya sa akin habang hawak-hawak niya ang isang bowl of popcorn. Sis, I whispered at napailing na lang ako noon ng ulo ko. Umupo siya sa tabi ko at nilagay ang bowl of popcorn between us. I was about to get some when I accidentally got attracted to her brown eyes. Parang bigla akong naalala ang lahat. Kung paano ako na-excite before kapag tinitignan lamang ako ng mga matang yon. And aaminin ko, Mama Mia, that until that time ay nandito pa rin ang excitement sa puso ko. That look, alam ko ang tingin na yan, sabi niya. Pinipilit kong ilayo ang mga mata ko sa mga mata niya. Pinipilit kong wag salubungin ng mga titig niya. Ano? Tanong ko. Tumawa siya ng tumawa. Kalma sis, ako lang to, sabi niya. Ewan ko sa'yo. Aminin mo nga sa akin, crush mo ako dati ano? Tanong niya na para bang tinutukso-tukso pa ako kahit na alam kong namumula na ako nung mga panahon na yon dahil mainit na ang pisngi ko, Mama Mia. Assuming ka sis, sabi ko naman in a gay voice. Bakla, aminin mo na kasi. Wala namang mag-judge sa'yo. Bakit napaka-cute niya sa tuwing tinutukso-tukso niya ako? Her lips, her eyes, her voice, her laugh. Napaka-perpekto noon sa paningin at pandinig ko. And then she suddenly stopped herself from laughing when she noticed na seryoso akong nakatitig sa kanya. Mali ka, sabi ko. Hindi kita gusto dati. Ah, sorry naman. Sabi niya na parang na-awkward. Kasi hanggang ngayon gusto pa rin kita, Angela. Bigla siyang tumawa, Mama Mia. Pero alam ko naman na ang tawang yon ay hindi man lang nakaabot sa kanyang mga mata. Sino bang tangang magkakagusto sa isang bayaring babae? Ako. Sagot ko sa tanong niya na yon, and that made her shut her mouth. Hindi pwede, Terence. Until now, bothered pa rin ako sa kanyang sinabing hindi pwede. Pero hinalikan ko siya, Mama Mia. Hinalikan ko siya ng madiin. At ang halik na yon ay lumalim ng lumalim. Dahil hindi naman niya maitanggi na gusto niya ako. Hindi maitanggi ng kanyang katawan na pareho kami ng nararamdaman. Sa mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako nakikipaghiwalay kay Nina. Well, Nina and I, para kaming nagiging business partner dalawa. Hindi kami masyadong nag-a-update sa isa't isa. Hindi ko alam kung masyadong pagtitiwala ba ang tawag noon o sadyang wala lang siguro talaga kaming nararamdaman na para sa isa't isa. Pero hindi kami masyadong nag-a-update. Minsan nagchat-chat lang siya sa akin kung nasaan na siya at kung anong schedule niya for the whole month. At sakto naman kasi, Mama Mia, na sa mga pagkakataong nandoon sa bahay ko, si Angela ay busy naman sa karir niya, si Nina. Kaya hindi ko siya naaalala nung mga panahon na yon. Balik tayo sa kung saan ay naghahalikan na kami ni Angela. Hinalikan ko siya mula sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga pisngi.
hanggang sa kanyang leeg. Pero nung tinatanggal ko na ang suot niyang bra, ay bigla siyang napatigil at itinulak niya ako. Sorry pero hindi talaga pwede. Hanggang ngayon ay nandito pa rin sa isip at puso ko kung paano niya sabihin sa akin ang mga katagang yon. I know na mahal niya ako, ramdam ko yun sa mga halik niya. I know na na-excite din siya kapag magkasama kaming dalawa. I know na mahal niya ako, Mama Mia, at ramdam na ramdam ko yun. Kahit na anong sabihin ng kanyang mga labi, ay iba naman ang sinasabi ng kanyang mga mata. Parang nakikiusap ito sa akin. Parang nagsasabi na mahal niya ako. Mula nung nag-confess ako sa kanya ng nararamdaman ko, at mula noong muntik nang may mangyari sa aming dalawa, ay parang dumidistansya na si Angela sa akin. I lose the closeness we once had. Oh, bakit ngayon ka lang? It's 10 p.m. na eh. Sabi ko with all the authority. Hindi naman kasi niya ginagawa yon simula nung tumira siya kasama ko eh. Hindi nga siya umaalis ng bahay kapag hindi niya ako kasama dahil parang natotraumatize siya lalo na kapag may nakikita siyang nakakakilala sa kanya mula sa bar. Wala. Sagot niya sa akin. Anong wala? Ilang oras ka sa labas tapos wala? Hindi ko napigilang mapasigaw noon sa kanya, Mama Mia. Angela, concern lang ako. Bigla akong bawi nung nakita kong may sakit na gumuhit sa kanyang mukha. Pagod ako, Terence, okay? Pwede bang tumigil ka na? Sabi niya sa akin na para bang naiirita pa siya. San ka ba kasi galing? Bumalik ka ba sa bar? Bumalik ka ba sa dating gawain mo? Suddenly ay bigla kong naramdaman ng malamig niyang kamay na dumapo sa aking kanang mukha. Sinampal niya ako. Sino ka ba ha? Sino ka ba sa akala mo? Ano ba kita para mangialam ka sa buhay ko ha, Terence? Ang mga salitang yon. Para po yung kutsilyo na tumarak sa puso ko ng paulit-ulit. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na tumulo mula sa mga mata ko ang mga luha ko. Tama nga naman si Angela. Ano niya nga ba talaga ako? I think yun ang pinakamasakit na tanong na narinig ko sa tanang buhay ko, Mama Mia. Ano ba kita ha? That night ay sa balcony ako ng condominium ko natulog. Doon ako nagstay. Gusto kong umiyak ng umiyak pero kahit na anong gusto kong pag-iyak ay wala naman ang lumalabas sa mga mata ko. Nung panahon na yun, Mama Mia, ewan ko, pero ang gusto ko lang ay mawala sa mundo. Ang gusto ko lang ay mawala kahit sandali. The next morning, nagising ako na nasa balcony pa rin ako ng condominium ko. On the exact chair kung saan ako nakaupo last night habang nag-iisip ng mga bagay-bagay tungkol sa amin ni Angela. Pero nakita kong may unan na sa ilalim ng ulo ko. Meron na ring makapal na kumot na nakatakip sa katawan ko. Automatically, pumasok sa isipan ko si Angela. Ewan ko pero bigla akong nagmadaling pumasok ulit sa condominium. And the first thing I laid my eyes on is the food na siguro prepare niya sa akin at nandun na sa dining table. Naglakad ako papunta sa kwarto niya pero wala siya doon. Naglakad ako papunta sa kwarto ko pero wala din si Angela doon. Pumunta ako ng banyo pero bukas yun at wala si Angela. Bigla akong kinabahan, Mama Mia. Bigla akong kinabahan nung mga panahon na yon.
Wala akong nakita. Walang Angela. Binuksan ko ang cabinet ko pero wala siya. Mama Mia, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala na rin sa cabinet niya ang mga damit niya. Pero yung mga damit na binigay ko sa kanya, yung sapatos at mga gamit na binili ko para sa kanya including her cellphone ay naiwan doon sa cabinet na yon. Nakaayos. Nataranta ako bigla. Iniwanan ba ako ni Angela? Iniwanan ba ako ng babaeng mahal na mahal ko? Yun ba ang rason kung bakit niya ako iniwan dahil nag-away kami? Napaka-unreasonable naman niya. Bakit parang bigla niya akong ginost matapos ko siyang tulungan? Gusto kong marinig ang mga paliwanag mula mismo sa mga labi niya. Gusto kong marinig ang boses niya habang sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Hinanap ko siya, Mama Mia. Ginamit ko ang social media. I contacted her parents. Pumunta ako ulit dun sa bar na yun kung saan kami unang nagkita ulit pero wala na siya dun. Nagpunta pa nga ako sa mga bar dun sa syudad namin, pati na rin sa mga kalapit na syudad, nagbabaka sakaling baka andun siya. Baka bumalik siya sa dati niyang trabaho pero wala akong nakita. She's gone. Wala na siya at para po akong nasa impyerno nung mga panahon na yon. Every night, every seconds in an hour, ay namimiss ko siya. Lahat ng ginagawa namin, paglalaro, pagkukulitan sa loob ng condominium ko, ay oras-oras na nagbabalik sa isipan ko. How ironic, isn't it? I never thought of losing someone I never owned. What's more ironic? The person na tinulungan kong ayusin ang sarili niya ay iniwan po akong hindi maayos ang estado ko. I can't afford losing her the second time around. Mama Mia, bigla akong nagkaroon ng bagong pag-asa. Nung biglang may nag-comment sa akin sa isa kong post which is all about finding Angela. Siya nga po pala, Mama Mia. Nung mga panahon na yon, nung hinahanap ko na si Angela, ay naisipan ko nang sabihin ang lahat kay Nina. Ang tungkol kay Angela. Dahil 2 linggo na rin simula nung makabalik si Nina. Kaya naman sinabi ko na sa kanya na nakikipaghiwalay na ako. Nagsorry ako kay Nina. Sabi niya maayos pa namin ang aming relasyon pero alam kong hindi na dahil si Angela na lang ang sinisigaw ng puso ko. Kaya buong tapang na akong nag-post noon sa Facebook account ko. Dahil kahit pa magalit si Nina ay sinabi ko naman na sa kanyang totoo. Until nga someone commented on my post. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa'yo to, mister. But I'm requesting you to open your TV and watch what's on the news. Sabi nung isang babae sa kabilang linya nung tinawagan niya ako. Nilagay ko kasi sa post yon, Mama Mia, ang cellphone number ko kung saan ako pwedeng kontakin kung sakali mang may makaalam kung nasaan si Angela. I opened the TV. My hands are shaking, sweating, and every pumps of my heart causing me pain. Yung pag-asa ko kanina lang ay biglang nawala at biglang napalitan ng sobrang sakit at sobrang lungkot. Yung tibok ng puso ko, literally ay parang tumigil ng ilang segundo, Mama Mia. Isang babaeng dating nagtatrabaho sa bar, Angela Mercado, ay kinitil ang sarili niyang buhay matapos niyang malaman na carrier siya ng sakit na AIDS. Nawala ang lahat ng pag-asa sa puso ko. Nawala lahat ng pag-asa na natitira na makasama ko pa ang babaeng pinakamamahal ko. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Pumunta ako kina Angela kahit na alam kong I was a wreck.
kasi kinuha ng mga magulang niya ang kaniyang mga labi. Kinuha ng mga magulang niya ang abo niya, Mama Mia. Kaya nagpunta ako sa bahay nila at nakiusap na sana madalaw ko si Angela. Pinayagan naman ako ng mga magulang niya. Pareho kami ng mga magulang niya na punong-puno ng pagsisisi nung mga panahon na yon. Nakita akong mahal pa rin pala nila ang kanilang anak. Sising-sisi sila sa ginawa nilang pagtatakwil dito. Ako din naman, Mama Mia, ay sising-sisi kung bakit inamin ko pa kay Angela ang tunay kong nararamdaman. Sana kung hindi ko yun inamin, sana naamin pa niya sa akin ang kanyang sakit. Sana mas natulungan ko siya at sana mas nakasama ko pa siya ng mas matagal pa. Tatlong araw akong nandun sa kinalalagyan ng abo ni Angela nang hindi umuuwi. Iho, may buhay ka pang naghihintay sa'yo. Hindi magugustuhan ni Angela kapag nagmumukmuk ka rito, sabi ng mama niya. Kahit na ayaw ko ay napilitan akong tumayo, Mama Mia. Napilitan akong umalis doon at nagbalik sa condominium ko. Makalipas ang 2 linggo, ay napagdesisyonan kong magligpit ng mga gamit. Napagdesisyonan kong tanggalin ang mga gamit ni Angela sa bahay na yon, sa kondo ko, para kahit papaano ay unti-unti ko siyang makakalimutan. Hindi. Parerentahan ko na lang ang kondong ito at maghahanap ako ng panibagong titirhan ko. Dahil ang kondo na yon ay punong-puno ng alaala naming dalawa. Pero habang tinatanggal ko ang mga gamit na natitira ni Angela dun sa kanyang cabinet, ay may nahulog na isang papel. To Terence, ang nakalagay sa nakatuping papel na yon. Sulat pala ni Angela para sa akin. Terence, I'm sorry. Mahal kita pero hindi kita magawang maipaglaban. Mahal kita pero hindi po pwede dahil masasaktan lang din kita. Sorry, Terence, but I have to save you from myself. Mahal kita. Pumunta nga pala dito ang girlfriend mo, si Nina. Alam mo, bagay kayong dalawa. Alam mo, mas magiging masaya ako kung kayo na lang. Terence, alam kong mahal mo ko, pero hindi ako nararapat sa'yo. Hindi ako ang bagay sa'yo at soon ay maiintindihan mo rin kung bakit. Magmahal ka ng iba. Mahalin mo si Nina. Mahal kita, Terence. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Angela. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko nahanap agad ang sulat na yon, Mama Mia. Sumisigaw na ako noon sa kondo ko habang umiiyak. Hindi ko rin masisisi si Nina. Noong mga panahon kasi na yon, ay hindi pa ako nakikipaghiwalay sa kanya eh. Kaya niya siguro napuntahan sa kondo ko si Angela. Naabutan siguro niya ito doon. Wala na akong ibang dapat pang sisihin dahil pagod na rin ako sa kakasisi sa sarili ko at sa ibang tao. Binenta ko ang kondo na yon, Mama Mia. Matapos ang halos 2 taon mula nung pumanaw si Angela. Hanggang sa lumipas ang 1 pang taon, muli kaming nagkita ni Nina. Nagsorry siya sa akin sa mga nangyari dahil nalaman na niya ang lahat-lahat. Nagsorry din ako sa ginawa kong pagtataksil sa kanya dati. Sabi niya naiintindihan niya daw dahil siya rin naman ay may pagkukulang sa akin. Dahil hindi daw niya ako nagawang maalagaan at maalagaan ang relasyon namin. Nag-usap kami ni Nina, nagkaintindihan hanggang sa nagkausap kami na magbalikan. At ngayon nga, Mama Mia, ay ikakasal na ako kay Nina this coming December 2025. Hindi man ito ang pinapangarap kong kasal, pero alam ko na ito siguro ang nakatadhana sa akin. Don't get me wrong, Mama Mia. Mahal ko naman si Nina but not in the ways of how I loved Angela at naiintindihan din naman niya yon.
hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa oras na inyong inilaan para sa sulat ko. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Terence. Grabe naman ang kwento sa buhay ni Terence. Grabe naman no, napakasakit. Sadyang meron talaga sigurong mga taong itinadhana na magkatagpo pero hindi itinadhana na magkatuluyan hanggang dulo. Meron sigurong mga taong pinagtatagpo lamang para maging leksyon ng isa't isa. Terence, masaya ako dahil pakiramdam ko ay parang unti-unti ka nang nakakausad sa buhay mo nang wala si Angela. Pero sana nga totoo na yung pagkakaintindihan ninyong dalawa ni Nina ay parang both sides ba? Parang hindi lang siya on your benefits, kundi nakaka-benefits din si Nina. At sana matutunan mo rin siyang mahalin ng totoo. Sabi mo nga, mahal mo si Nina but not in the ways you loved Angela. Pero sana matutunan mo siyang mahalin ng buong buo. Sana mangyari yon bago pa kayo magpakasal dalawa. Anyways, desisyon nyo yan kung anong gagawin nyo sa buhay mo or sa buhay nyo. Ang akin lamang ay sana maging masaya kayo. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at na-share mo dito sa ating programa ang iyong kwento. At maraming salamat din sa iyo na nakikinig ngayon. Ako, kung nagustuhan mo ang kwentong ito ni Terence, please do like and share this video at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi ka pa subscriber o kung subscriber ka na o kung kaka-subscribe mo pa lang, just make sure to click the notification bell dyan, yung bell na yan, yung parang magre-ring. O, click nyo yan para nanonotify kayo kapag meron tayong bagong video na inilalabas dito sa channel natin. And please do not hesitate din na mag-like at mag-follow. Mag-follow sa ating iba pang social media accounts. That's Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. At kung meron din kayong sariling kwento ng inyong buhay, i-share nyo na rin yan. Huwag na kayong maghiya. Ayun, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com, o di kaya naman ay mag-PM sa atin sa ating Facebook page. Maraming salamat po ulit. Ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Goodbye. Chup, chup, chup.